kinonsulta nyo sa abogado kaya nagbigay ng papel. Tama po ba? Yes Opo, po. tama. Ano po ba din yung basihan para masabi na si Lola Nena talaga yung karapat-dapat at may-ari ng lupa na yan? Yung lupa po na yung koprahan, sa magulang po nila yon. Magulang ni Lola Nena. Ni Lola Tama? Nena. Meron po kami documents. Ano pong nagiging problema? Bakit hindi po kayo makapunta dun sa mismong lupa? Oh, hindi ko Ayaw nga po kasi nilang ayaw- maniwala sa documents na hawak po Opo, namin. ayaw po nilang maniwala. Sir, yung sa ano nila, wala akong alam sa ano niya yan. Kasi hindi naman dumaan sa barangay ko yan. May lupa si Tia Nina. Yun lang ang alam ko. Pero yung sa gusot nila, wala akong alam, sir. They have to find out muna kung nakanino ba talaga pangalan yan. Because the strongest evidence of ownership is the title itself. Kayo po yung binigyan ng deed of donation ng inyong lola. Tama ba? Opo, Yes tama. Na yumao na. Ngayon po, anong nagiging problema doon sa mismong lupa? Ano bang issue dito, ma? Yung lola po namin, Mhm. nag-iwan po siya ng, matagal na po ginawa yung deed of donation. 2017. Sinabihan ko na siya na, Mi, natatakot ako kasi baka balang araw pag nawala ka, susugurin kami, aawayin kami, baka mamaya mawalan kami ng tirahan. Sabi niya, huwag ka matakot, ipakita mo yung papel. Wala na silang magagawa kasi notaryado na yan. Kinonsulta nyo sa abogado kaya nagbigay ng papel. Tama po ba? Yes Opo, po. tama. So yung ibang lupa na naka-state doon sa deed of donation ay nakuha nyo na. Opo. Opo. Yung nagiging problema natin ngayon ay itong koprahan. Yes, po. Saan po ba yung lupa na ito? Nasa Bali Masbate po. Ano bang gagawin nyo doon dapat sa lupa ng koprahan? Dapat po yung makukuha namin doon, since si Mami nakalibing po siya sa public cemetery, ililipat po sana namin siya after 5 years sa Forest Park. Private, malapit po Malapit po sa sa amin. bahay namin. Ano po ba din yung basihan para masabi na si Lola Nena talaga yung karapat-dapat at may-ari ng lupa na yan? Yung lupa po na yung koprahan, sa magulang po nila yon. Magulang ni Lola Nena. Ni Lola Tama? Nena. Sa kanila pong magkakapatid, si Mama Nena lang po yung self-supporting. At the same time, nung nagkasakit yung dalawang matanda, siya rin po yung Tumutulong. tumulong. So ito bang lupa na ito ay exclusively ibinigay doon sa iyong Lola Nena? Yes po, meron po kami documents po. Deed of Na sale. sa kanya specifically inassign at hindi paghahatian. Yes, Yes po. po. Tama ba? Meron po kami pruweba. Ito ba yung binabanggit natin na deed of absolute sale of Yes real po. property na kung saan ibinenta yung lupa from the said parents to Lola Nena? Tama ba? Tama po. This is a notarized document. Tama ba? Yes po. Tanong ko lang din, meron na po bang titulo din yung lupa? Yes po, meron na. Doon naman sa tax declaration, kamusta naman po? Updated po yon. Si Mama Nena po ang nagbabayad Babayad. nun every year. So, Hanggang kasalukuyan ba? Sino nagbabayad? isa sa mga tagapangalaga ng nagbabayad na inutusan ni Mami. Ano pong nagiging problema? Bakit hindi po kayo makapunta doon sa mismong lupa? Oh, hindi ko Ayaw nga po kasi nilang ayaw- maniwala sa documents na hawak po Opo, namin. ayaw po nilang maniwala. Okay, Hindi po anong nila pinangahawakan din nila para masabi nila Wala na po. meron din silang authority doon sa lupa? Ayan Wala po, wala po. Papel, tax declaration, wala. Sure kayo na walang problema and we can ask yung local to check if talaga nababayaran yung buwis. Yes po. Simula nung namatay yung iyong lola nung 2025, sino ang tuluyan na nangasiwa doon sa lupa na yun? Yung kapatid po niya na si Rudy Betonio. Kamusta ba yung caretaker? Nandun pa ba yung caretaker ng Yung- lola mo? Nag-chat po ako sa kanya, hindi po siya nakipag-ugnayan sa akin. Nandun pa rin siya Yes. hanggang kasulukuyan. Yes po. Siya pa rin na nangangasiwa ng lupa? Hindi na po. Yung pamangkin po ni Mami ngayon. Sino to? Si Ray po. Ito ba yung binabanggit na isang opisyales? Opisyales Yes ba to? po. Kagawad po siya sa Gagawad po bugtong. sa bugtong. Okay. Si Rosemary, siya yung Four original caretaker. Yes po. Tama? Wala akong alam sa ano niya yan. Kasi hindi naman dumaan sa barangay ko yan. May lupa si Tia Nina. Yun lang ang alam ko. Pero yung sa gusot nila, wala akong alam, sir. Meron ba kayong pagkakaalam dito sa ginagawa ng inyong kagawad? Inutusan ko yung tanod ko. Hindi naman matunto ng tanod ko. Well, when it comes to the Masbate property, what I can see is that there is a need to establish ownership. Although there is a deed of donation, was the deed of donation ever used to cause the transfer of the property from the name nung lola papunta dun sa names ng pinagkalooban, no? Actually, what has to be determined is nasa pangalan ba ng lola yung lupa na pinag-aawayan. Once that is established, then yung mode of transfer, which is yung deed of donation, also has to be used to be able to cause the transfer of the property
to the names of yung pinagkalooban o yung mga donees, no? Okay. Of course, that is subject to the payment of the donor's tax, 6% yon. What they have to do here is they have to take a look at doon sa Register of Deeds ng lugar nila. Una-una, kailangan nila mapadetermine kung meron na bang survey to, meron na bang yung meets and bounds or yung mga boundaries nitong lupain na ito. May muhon ba dito para makita kung ano yung placement niya. May technical description kasi ang bawat titulo na kung saan malalaman mo kung ano yung sakto. Tapos may vicinity plan din yan pagdating dun sa pag-drawing ng itsura ng lupa. They have to find out muna kung nakanino ba talaga pangalan yan because the strongest evidence of ownership is the title itself. I think yung uncle ba nila, di ba? Yung kapatid na lola nila or grand uncle nila yung nagsasaka tapos parang hindi sila kinikilala, no? That's de facto possession because siya yung gumagamit ng lupa, no? To defeat that, they have to trace back ownership. Kung meron nga sa kanila naging deed of donation, the first question would be, was there ever a payment of donor's tax? If there was there a certificate authorizing registration, yung car na ini-issue ng BIR, pagbayad na yung taxes, para mang sa ganon, mailipat na yung property sa names nila. The donation itself can be the source of their right to have it registered. Ang question dito is that pina-register ba nila sa mga pangalan nila? They have to determine these things through investigation nila pagdating sa Register of Deeds. Kasi yung pagbayad na amilyar, yung sinasabi nila, is proof that you are paying yung real property tax, no? But it is not necessarily an evidence of ownership. Yes. It is an evidence of payment of real property taxes. The real evidence of ownership is only limited to possession and paghawak ng titulo. And they have to establish that, di ba? Kasi yung the deed itself is a mode of transfer, but the mode of transfer has to be reflected when it comes to ownership. Okay. Based on the record, sir, nakatransfer na po galing kang Chufisto Bitonyo tapos nakatransfer na po kay Nina Bitonyo po, sir. Deed of sale po, sir, ang na-execute ni Nina galing kay Chufisto Bitonyo. Which is yung tatay ni Ma'am Nena. Tama po ba? Opo, sir. Okay. So, na-transfer through the said deed of sale. So, yun pong ina-acknowledge ninyo. Pero meron po bang itong title, itong lupa, base sa inyong records yan? Hindi po title, sir, kay Nina, sir. Na-transfer lang po niya. Sa name lang po niya galing kay Chufisto. Na-transfer lang. Ano pong transfer? Opo. Nag-execute na po siya, sir, ng deed of sale galing kay Chufisto Bitonyo. So, parang transfer lang of records dun sa LGU, sa lokal. Opo, sir. Opo, Pero sir. walang official transfer of title kasi hindi natin sure din if may title. Tama po ba? Opo, sir. Wala may gi-present dito, sir, na title, kundi lang deed of, nag-execute lang siya deed of sale galing Okay. kay Chufisto. Sige. Yun lang sa records namin dito sa office. Meron naman na records from the locality and everything. Ano bang pwedeng gawin nitong dalawa moving forward kung paano nila masusolbahan yung issue? Kasi para sa akin, attorney, parang nonsense yung parang pupuntahan nila doon, makikipag-discussion sila kung magmamatigasan naman yung tao. What has to happen is that magkaroon talaga ng proof of title. Kasi yun yung tumuputol sa kung anumang balitaktakan nila or kanumang pagtatalo nila doon because may tao na may hawak ng titulo. Kasi by all accounts, ang nararamdaman ko dito is that yung grand uncle nila, wala ring titulo. Kaya nga sila nagtatalo ng meaninglessly di ba? Kasi kahit magtatalo pa kayo doon, kahit na magsuntukan pa kayo doon, walang mangyayari sa inyo kasi wala naman sa inyong pareho may titulo So what you do is you have to establish your right. You have to apply for a free patent kung wala pa ng titulo yan or kung matitrace back yung titulo na magkaroon kayo ng documents of transfer na pwede gamitin para mailipat sa pangalan nyo. Diba? Kasi kumaga parang hindi nila mahanap yung titulo, parang rights lang yan. Wala yung pinagkaiba sa mga informal settlers na parang rights lang yung tinatransfer, which is hindi naman effective means of establishing ownership. Now, kung meron naman silang application, meron naman silang acquisitive prescription dahil matagal na silang may hawak ng lupa from before, di dapat meron silang application for a free patent dun sa lupa para ma-issuehan ng titulo as long as alienable yung lupa in itself. First of all, find out if there is in fact a title over that property. And you can find that Register of Deeds na may saklaw dun sa lugar na yon, either if it is local or regional, alamin nila meron ba. Una-una, dapat ipa-survey nila yan Napa-geodetic survey na ba nila to? Malaman ba nila kung under a satellite map
ano ba yung tinutukoy nila. Kasi kahit na makahanap sila ng titulo, baka yung titulo naman hindi naman nagpa-pertain dun sa lugar na yon. Tapos magmula doon nila try i-trace back, meron nga bang titulo to? Saan ba nanggaling to? Kasi usually yung mga ancient na mga land holdings, meron niyang mga title na centuries old na, tapos later on, na-subdivide siya, tapos merong mga nakatanggap doon sa subdivision. Alamin rin nila yun. Tapos finally, once they have determined na meron nga titulo to, na sa titulo ba ng ninuno nila, yung sinasabi na yung parent, yung great-grandparent ng mga lumapit. From there, you can trace back, nagkaroon ba ng karapatan yung grandmother nila na ilipat sa kanila dahil nasa kanya yung titulo, and then from there, they will have to pay the donor stock na due and owing para mailipat sa kanila yung property by the mode of donation. They have all the papers, pero yung pinaka-importante, parang yung sa kanila minor lang yung mga hawak nila eh. But the major factor here para ipagtagpo-tagpo o connecta lahat is yung title. Establishing yung kanilang ownership and karapatan doon sa lupa. Gusto lang natin na maging klaro paano asikasuhin. Kasi I don't find any purpose para makipag-away, makipagbalitaktakan. But the importance here is establishing ownership. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.